Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 58:3-5. Bakit kami ay nag-ayuno at hindi mo nakikita? Bakit hindi mo napapansin ang aming pagpapakumbaba? Sa araw ng inyong pag-aayuno ay hinahanap ninyo ang inyong sariling kalayawan at inyong pinahihirapan ang lahat ninyong mga manggagawa. Narito kayo'y nag-aayuno upang makipag-away at makipagtalo at upang manakit ng masamang kamao. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang maiparinig ang inyong tinig sa itaas. Iyan ba ang ayuno na aking pinili? Isang araw upang magpakumbaba ang tao sa kanyang sarili? Iyon ba'y ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng damit sako at abo sa ilalim niya? Iyo bang tatawagin ito na ayuno at araw na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ang tunay na pananampalataya. Ang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sinabi ng Diyos, "Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, nakalasin ang mga panali ng pamatok, napalayain ang naaapi, at baliin ang bawat pamatok? Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. Kung magkagayo'y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay sa likod." Awit 112, 1, 4, 5 at 9. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Ang liwanag ay bumabangon sa kadiliman para sa matuwid. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at mahabagin at matuwid. Ito ay mabuti sa taong mapagbigay at nagpapahiram. Pananatilihin niya ang kanyang layunin sa katarungan. Siya ay nagpamudmod, siya ay nagbigay sa dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay mataas sa karangalan. Ang gawa ng matuwid. Ang may takot sa Panginoon at lubos na nagagalak sa kanyang utos ay matuwid. Isinisilay sa kanya ng Diyos ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Dahil sa biyaya na tinatanggap niya sa Diyos, magagawa niya na maging mapagbigay at mapagpahiram, gumawa na may katarungan, magpamudmod at magbigay sa dukha. Ang katuwiran niya ay katuwirang mula sa Diyos na nananatili magpakailanman at magtataas sa kanya sa karangalan mula sa kapakumbabaan. Unang Korinto 2, 1, 2 at 4. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ang karunungang mula sa Diyos. Si Pablo ay lumaking isang pariseo at bihasa sa batas ng mga Hudyo. Ngunit nang siya ay sumampalataya at sumunod sa Panginoong Hesus, hindi ang husay niya sa pananalita o sariling karunungan ang kanyang ginamit. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo na may iisang pananampalataya at layunin
na ang makilala ng kanyang tagapakinig ay tanging si Jesucristo na ipinako sa krus. Bunga nito, hindi ang kanyang kakayahan ang nasaksihan ng mga nakinig sa kanya, kundi ang karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mateo 5, 13, 14, 16 at 20. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Asin at ilaw. Ang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ginawa niyang asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan. Sa pamumuhay bilang asin, ang kanilang alat ay nagpapatigil sa pagkabulok ng sanlibutan na kanilang pinaninirahan. Habang sila ay nasa sanlibutan, sila ay iniingatan ng Diyos laban sa masama upang hindi mawala ang kanilang alat. Sa pamumuhay bilang ilaw, nakikita sa kanila ang mabubuting gawa na umaakay sa iba na manalig at magbigay luwalhati sa Diyos. Sila ay namumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi ayon sa letra ng kautusan. Makapangyarihang pananampalataya. Walang kapangyarihan ang paggawa lamang ng ritual ng relihiyon. Ang pananampalataya na may kapangyarihang mula sa Diyos ay pananampalataya na ang gawa ay pag-ibig, na bumabago at nagpapabalong sa atin ng mga gawang praktikal at puspos ng habag at pagbibigay. Ang pananampalatayang ito ay aktibo, hindi ito pagsasanay lamang ng isipan sa pamamagitan ng pag-aaral. Ito ay pakikisama sa Diyos, bunga ng pananampalatayang kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.